So ayun po, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. So another property for sale na naman po yung ipapakita po namin dito pa rin po sa bayan po ng Gimba, lalawigan po ng Nueva Ecija. So ipapakita po namin property dito po ay 4.2 hectare na rice field. So yun po mga boss, ito na po yung property na binibenta, 4.2 hectare, nakaalong irrigation road po siya at irrigation canal. Ayun po, at ang maganda rin dito kapag nagpatubig kayo sa property nito, meron po siyang tawag dito yung labasan ng tubig, o ba tawag dito sa ganito, outlet po niya na papunta po dyan. So ito po yung property, 4.2 hectares simula po dito, diretso po yan na sa mga 50 meters po siguro yung frontage po niya. Mahaba-haba po ito, mga 50 meters po, at hanggang doon po sa dulo po doon, sa may mga kakahuyan po doon, hanggang doon po siya. So makita nyo po mamaya sa drone video po. At ang presyo po ng property nito ay 200 daw po pesos per square meter. So 42,000 times 200 na sa mga kulang-kulang 9 million o 9 million po siguro, mga ganun po ang presyo po nito ng property nito. Boss, 8.4. Okay, mga 8.5 ganun po. Kung ano po natin, nasa mga 8.4 or 8.5 po. At depende pa rin po yan, baka meron pa pong sobra sa kanyang sukat sa titulo. So ito po ay clean title po, ayon po sa source po namin na naglapit po sa amin. So ito po yung boundary po niya dito. Ayan, diretso po. At ito naman po yung way na papunta po sa National Highway. Mga ilang, siguro na sa mga kalating kilometro, 1 kilometro, mga ganun po ang layo po niya sa National Highway. At rough road po ito, pero andun na po sa bandaron yung simentadong kalsada. Siguro na sa mga kalating kilometro po siguro nasa cemented road na po tayo. At ito po siguro ang inaani po nito nasa mga 500 mahigit, mga ganun po na kaban every cropping. So ito po ay ito po mag-aani na po sila dahil nahuli po sila, at sa kadahilanan po kasi itong irrigation po nila, itong second crop ay wala po, nasira kasi yung pumping station po sa Talavera noon. Nung March, nung time na ano po, kailan ba nag-resume yung ano to? April no? April po nung nagkaroon po ng tubig yung irrigation po nila. So ngayon po June, ayan na, aanin na po sila. April, May, June, mga 3 buwan, sakto lang po yung ano po nila. Kaya ito po, meron po sa gitna po niya, meron pong buli. At kung nakita po yung mga bandaron po yung ano, andun po yung mga kakahuyan po niya. So dito po may mga kabahayan din po doon. Ayan, meron cell site doon. At dito po yung part, yan po sa bandaron ay ano na po, papunta po sa town proper ng Gimba. So sa town proper ng Gimba na sa mga 10 to 15 minutes driving po sa town proper po ng Gimba. Okay po. So dalawang pilitak po siya, kabilaan. At ito po ay maganda po ito for farming po talaga. Ideal for farming po siya. Pero nasa sa inyo po rin po yan kung gusto nyo mag-residential. Dahil sasabihin ko na rin po sa inyo ang totoo. Dahil dito po ay walang power line. Ayan, walang power line. Talagang pang farm lot lang po siya. Medyo malayo-layo po yung kukuha natin ng power kung sakasakali. Pero magsa-solar na lang po kayo kasi umuuso naman na ngayon yung solar, di ba boss? Mas nakakatipid ka pa kapag solar yung gagamitin. May mga contact naman po tayo dyan kung sakaling gusto nyo magpa-install po ng solar. At meron na rin daw po itong sariling deep well. Kung sakasakaling wala pong laman yung kanyang irrigation canal, ay meron po tayong backup yung kanyang deep well po. At kung gusto nyo pa magdagdag ng deep well, pwede naman po dahil may mga contact naman tayo na pwede nating kausapin para mag-install pa po ng another deep well kung sakasakali po. Ayan. So maganda po ito para sa mga mahilig po mag-farm. Pwede pong gawing rancho rin po gusto nyo po, pag-alagaan ng mga hayop, poultry. Hindi ko lang po sure kung pwede po dito. Tatanong natin kung pwede. Pero baka ano po, dahil may mga kabahayan po dyan kabahayan po dyan. At ito nga po ay talagang itong mga nakikita nyo po ay puro bukid po ito. Sa paligid ng property, puro bukid po siya. Ayan. Pero maganda nga po dito, may irrigation siya na hindi mo na kailangan gumamit pa ng makina na pampatubig para suportahan o patubigan itong property niya, dahil dito nga po meron na po siyang outlet ng tubig papasok po dyan sa property po. Okay, so
Sa mga mahilig po dyan na mag-farming o magtanim ng palay o kaya magtanim ng mga pwede siguro dito sibuyas o kaya mais, pwede po dito. Kasi sa inyo po yan kung ano yung gusto nyong itanim. Ayan, palay yan po. Number 1 na tinatanim po dito sa Gimba ay palay po. Yung ibang part ay sibuyas, mga ganun. Okay? So, kung nakita nyo po yung mga tower po doon, andun lang po yung highway. Ayan. So, kung kayo po ay naghahanap ng itong property, maluwang, at marami kayong gustong i-develop, baka ito na po yung nahanap nyo. 4.2 hectare na meron pong presyo na 200 pesos per square meter na sa mga 8.4, 8.5 million ganun po yung kanyang presyo. At tao po dito, clean title daw po ito, buhay nakapangalan sa titulo ayon sa source po namin. Ayan. Kung may mga katanungan po kayo regarding sa property na to, tawag lang po kayo sa akin. At kung gusto nyo mag-viewing, mag-schedule lang po kayo para masamahan po namin kayo dito po sa property na ito. Ayan. So please follow and subscribe para sa ibang mga property po na binablog po namin. So maraming salamat po and God bless.